two, check, check, two, sound, check, raise, sound, check, two, eight, check, two, sound, Jesus, check, two, check, sound, check, two, sound, check, check, two, sound, check, eight, two, sound, check, check, raise, sound, check, two, check, two, check, two, eight, two. Good afternoon, Jesus Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Ready na po lahat sa ating magpupurit pagsasamba. Hallelujah. Thank you, Jesus. And then, mga kapatid, pwede bang sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka sa iyong hapon? Amen. Hallelujah. Alam niyo, mga kapatid, marami man tayong pinagdaanan ngayon. May marami pa rin tayong ipagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Isa na dito ang kalakasan na patuloy na binibigay ng Diyos kahit na masama yung pakiramdam tayo sa pabago-bago na panahon, init, lamig, tapos biglang uulan. Pero salamat sa Panginoon, may gagaling lang tayo sa Kanya. Amen. Kaya, sabi nga sa Isaiah 38, ito yung panahon na nagkasakit si Haring Hezekias. Sabi, tinanin ko na yung buhay ko ng Panginoon. Hanggang dito na lang yung buhay ko. Pero dahil nanalangin siya, yung puso niya, Lord, sumusunod na lang sa iyo eh. Lord, ginagawa ko ng pag-uwid yung para sa iyo. Sabi ng Diyos sa kanya, bibigyan pa kita ng 15 years para mabuhay. At hindi lang yun, pagpapalangin ko, hindi lang yung buhay mo, kundi yung buong sa kalindahan ko. Kaya mga kapatid, alam mo, after nawalaman ni Haring Hezekias yun, nag-uwi siya sa Panginoon. Kaya mga kapatid, marami tayong ipagpapasalamat sa Panginoon. Kung nais mo ng healing, magpuri ka. Pwede mo ba sabihin sa kami mo, magpuri tayo sa Panginoon? Kung ikaw nais mo ng pagpapala sa Panginoon, sabihin
magtitiwala sa Kanya. Ano man ang sitwasyon natin mga kapatid, ano man ang nararanasan natin, mga problema, unos, kailangan natin magpuri sa ating makapangyarihang Diyos. At ang pagpupuri na yun, sinasabi na ano man ang sitwasyon, ano man ang ating kalagayan, hindi ito nakadepende doon, kundi ito ay nakadepende na kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Kaya nga, kung tayo man ay may naranasan mga problema, kung tayo man ay may naranasan sakit, at mga problema, sitwasyon na hindi natin kaya, kapatid, ang gagawin natin ay magpupuri lang tayo sa ating Panginoon at ang Diyos na ang bahalang gumawa ng mga kamanghamanghang bagay. Kaya nga, sabi sa Psalm, awit ni Haring David, sa Psalm 43, sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pupurihin ko si Yahweh at hindi ako titigil na magpuri kay Yahweh. Kaya kapatid, gayon din ang pinakita sa atin nila Apostle Paul at ni Silas na kahit sila ay nasa bilangguan, na kahit sila ay nakakaranas ng problema, na kahit alam nila na sila ay pwedeng patayin, sila ay nagpuri pa rin sa ating makapangyarihang Diyos. Kaya kung ano man ang iyong sitwasyon ngayon, ano man ang iyong nararanasan ngayon ng mga problema sa buhay, kapatid, magpupuri, magpapasalamat tayo sa ating makapangyarihang Diyos. Kung tayo ay mananatili sa Kanyang salita, kung tayo ay mananatili sa pag-asa, tayo ay magkakaroon ng panibagong kalakasan. Kaya nga, sabay-sabay natin bigkasin ang mga pangako ng Diyos sa atin. At sabi nga doon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 20, for all God's promises have been fulfilled in Christ with a resounding yes and amen. At with resounding yes and amen, we burn into our heart at ito ay magdidikta sa atin para tayo makasunod sa ating makapangyarihang Diyos. At gayon din, ang mga salita at pangako ng ating Panginoon, ito ay magkakaroon ng katuparan. Kaya mga kapatid, nagmumula sa iyong puso, bigkasin natin ang mga pangako na ibigay sa atin ng Panginoon. Sabay-sabay po tayo. God will bless all the works of my hands. I will lend the many nations that will borrow from none. The Lord will make me the head and not the tail, always at the top, never at the bottom. No weapon formed against me will succeed. I will silence every voice that raised up against me. His benefits I will enjoy. My vindications come from the Lord. I will thrive like the palm trees and grow strong like the cedars of Lebanon. Even in the old age, it will still produce fruit. It will remain vital and green. I will taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. In long life, I will be satisfied. Surely, goodness and mercy will follow me all the days of my life. I will live in your presence forever. I am blessed with every spiritual blessing in heavenly places in Christ Jesus. God will restore my health and heal my wounds, for by the stripes of Jesus Christ, I am healed. God will fill my life with many good things, and I will experience
po kami, Panginoon, sa may landas at itama ang aming mga hakbang ayon sa iyong mga plano para sa amin. At hindi ang sarili namin kagustuhan ang mangyari, kundi ang salita. Panginoon, ang iyong salita ay tunay na makapangyarihan at nagbibigay ng tunay na pagbabago sa lahat ng sumusunod at umaasa sa iyo. Nagtitiwala mo kami sa iyong mga pangako na hindi mo kami iiwan o papabayaan. Sa gitna ng mga pagsubok, ang iyong salita at pangako ang aming lakas at pag-asa. Tanggapin mo po, Panginoon, ang mga awitin ito bilang papuri at pasasalamat sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin. Sa iyo lamang kami aasa at magtitiwala dahil ikaw ang aming lakas magpakailanman. In Jesus' name, Amen. Thank you, Jesus. Amen! Patuloy po natin purihin at pasalamatan ng ating Panginoon. Sabi nga sa Psalms 171, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mapuri at ang kanyang pag-ibig ay magpakailanman. Kaya ano na nilaranas natin ngayon? Mga pagsubok, ayos pa lang, magpasalamat na tayo sa ating Panginoon. Kasi yung test na yan, magiging testimony that God is alive. Hallelujah! Thank you, Lord.
It is done! Maraming salamat po, Panginoon, sa krus. Napakarami po namin dapat ipagpasalamat sa inyo. Our current situation won't change the fact that you are good. You have been so good, Lord. Even if we don't deserve it. Wala pong sino man sa amin karapat-dapat na tumanggap ng kabutihan mo, Lord Jesus. Kaya nga po minsan na wika ni Haring David, Psalm chapter 8, sa tuwing aming pagmamasdan ng kalangitan, nalikha ng iyong mga kamay, ang buwan at mga bituming iyong nilagay. Madalas po napapatanong kami, ano nga po ba kaming mga tao para iyong pangalagaan? Kami mga anak ng tao lamang para iyong pangalagaan. Ilang palaso, ilang pana na ba ang iyong sinalag para sa amin? Ilang bangin na po ba ang hindi kami nahulog dahil sinalo mo kami? Ilang bagyo na po ba ang iyong pinakalma alon sa dagat na iyong pinatigil para lang bigyan kami ng kapayapaan? Ilang beses mo na po ba pinunan ng laman ng aming tiyan, ng laman ng aming bulsa? Sa namang physical na ako. Mga kapatid, let's just take this moment. Kahit po isang minuto lang, pwede po ba bigkasin natin ang ating mga labi yung kapatiran ng Diyos? God wants to hear the praises of His people. He inhabits in the praises of His people. Alam ko po may mabuting ginawa ang Diyos sa inyong mga buhay. Amen? Sama-sama po natin pagdating ng Just Your Voices Church. Come on. Maraming salamat, Lord, sa kaligtasan, Panginoon.
Lord in John chapter 8, verse 36. So if the Son sets you free, you are free indeed. Amen? Kayo tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ngayong hapon, ano man ang pumibihag sa atin, galit, guilt, mga pagsubok, kasalanan, in the name of Jesus, malaya ka na, kapatid. Sabi mo sa akin mo, malaya ka na! Hindi pa tapos. Ano mang sakit? Ang nagpapahirap sa inyo, pinalaya ka na. Maging in the area of finances, mga pagkakautang, malaya na tayo! Kaya, ang tuloy natin encourage ang bawat isa. Kamustahin natin bawat isa. Build up one another. Malaya na tayo lahat sa pangalan ni Jesus! Come on, church, let's sing it. Let's sing it, let's sing it. Kamusta ka? Kapatid? Kamusta ka? Kamusta ka? Kapatid? Kamusta ka? Ako'y mapupunta ka. Ako'y mapupunta ka. Praise you, Jesus. Worship Him, next Him. Brother Jeff leads us in worshiping our Lord Jesus for this afternoon. Magandang hapon sa ating mga kapatid. We praise God for today, mga kapatid. Kaya thank you, Lord. Marami tayong mga inaabangan ng mga gawain natin sa simbahan para mapalakas ang ating pananampalataya. Kaya naman, kung hindi ko pa nag-like or nag-follow sa page natin, pakipollow na po yung page natin, Jesus Coffee Church. At kung ikaw ay naitag dyan for the very first time kay Netay, new blessing. Again, you are welcome here at Jesus Coffee Church. Ayan. I'm Sister Isabel. Ayan. Thank you, Lord. Pagpasensyahan nyo ng aking boses. Dahil meron tayong concert. Nagkaroon kasi kami ng awarding kahapon. Kaya yung ating game club ministry na pinagkatiwala ni Lord. Palakpakan natin siya ang ating Panginoon kasi this coming August 5 ay ika-third month na natin. Kaya naman, praise God sa mga nakikipalo, palong-palo. Congratulations sa mga nanalo. Talaga naman living a balanced life by the grace of God. Thank you, Lord. At kanina, meron na nag-approach sa akin. Magugulat kayo. May mga entry na sa Wow Ministry. Grabe! Abangan nyo ang mga susunod na katunggalin nyo. Grabe si Mami Weng ko. Noong una, share ko lang ng konti. Noong una si Mami Weng, gusto niya lang talaga manood. Pero nung nakahawak na siya ng paddle, sabi niya, yung dali lang pa na ito. Kahapon sumali sa amin sa tournament, nag-uwi din naman ang medalyon. Thank you, Lord.
Coach Louie. Yeah. Praise God. Nagkaroon ng konting opening remarks kahapon and God was just reminding me kung gaano siya katapat, kung gaano siya faithful. Nagsimula na kasi kami nito, yung kwento yun, sa bahay. Mag-birthday kasi si EJ. Okay, doon sa Eagle Ridge. Eh, may pickleball court. Diba? Sabi ko, may pickleball court. Sabi, paano mo ako kay Pastor? Sabi ko, Dad, bili tayo ng paddle, 200 lang, dalawa na. Eh, wala naman kami alam sa paddle, wala ba iba't ibang klase. So, bumili kami. Nung nagpaalam ko sa kanya, parating na pala yung paddle. Nag-practice na kami sa bahay. It started just a hobby. And at the same time, nag-enjoy na rin kami. And yung naranasan namin at naramdaman namin, gusto namin lagi ibinabahagi unang-una sa mga kapamilya namin dito sa simbahan. Kaya naman ngayon, they are enjoying yung game at hindi lang ngayon yung community and fellowship. And kahapon na nagkaroon tayo ng first mini tournament. Kaya glory to God. Kaya kung ikaw, napipil mo na medyo bumibigat ang iyong pakiramdam, kailangan mong magbawas-bawas at the same time yung help. Ayan, you can join us. We have scheduled Monday, Tuesday, Thursday, Wednesday, and Friday. At hindi ko napapatagalin pa. Marami na ako nasabi about dun sa game club. Na-share ko lang, natuwa lang ako, sobrang na-bless lang ako. Na, kumbaga, si Pastor kasi, inuha siya ng mismong pinaglalaroan namin na maging official. Coach, na pickleball! Hindi ko pa dapat i-announce, Pastor. Pero, natutuwa lang ako. Sabi ko, ang galing ni Lord. Kung ano talaga yung gawa ng kamay, talagang pinagpapala. Na pareho kaming zero knowledge about that game. Pero ngayon, dahil nakikita siya sa CCTV, na nagtuturo ng napakaraming mga estudyante. Kaya kinuha siya. At kahapon, habang nagtutournament kami, meron lumapit sa akin. Ngayon yung PlayStation, binabatuhan na kami ng mga client. Tapos kahapon, habang nagtutournament kami, lumapit sa akin, wala yung bagong enrollee sa class. Coach Louie! Grabe talaga si Lord. Yung mga pintuan, hindi natin ina-expect na bumuksan. Na ikaw, ginalingan mo, naging faithful ka doon. Di ka naman sino dito? Nagbayad kay Coach Louie, tinuruan siyang mag-serve. Wala. Diba? Kumbaga, hindi tayo nagpapabayad na mag-coach. Dahil ang goal lang talaga namin is to encourage everyone to live a balanced life. Pero ito si Lord ang nagbubukas ng pintuan. Bakit? Naging faithful tayo din sa call. Dun sa pinagkatiwala ko Lord. Kaya kung saan ka ba tinatawag ni Lord, maging faithful ka lang kay Lord. At siya na ang magpapabalik bibigay ng mga additional na blessing. Kaya naman tawagin ko na, speaking of blessing, tawagin ko na Sister Marissa and Brother Eugene. Thank you, Lord. Grabe po, Sister. Thank you, Lord, Sister. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos, di ba? Sa lahat ng mga ginagawa ng ating Panginoon sa atin ay babalik natin ang papuri at pasasalamat sa Kanya. Tapat ang Diyos, mga kapatid. At kapag siya ay nangako, ito pa rin niya ang kanyang mga sinasabi. Kaya good afternoon and good morning, good evening sa ating mga online viewers. Comment lang kayo dyan at mag-message na kayo at kung ano yung experience nyo about this sa ating service. Let us know. Kaya mga kapatid, palakpakan natin ang ating mga online viewers. Okay, mga new blessings. Ayan, punihin natin ang ating Panginoon. Maraming
ba? Amen! Amen. Thank you, Lord. At hindi lang po yun, mga kapatid. Dito, tinuturuan din tayo na maging mapagbigay at mapagpasalamat sa lahat ng ating mga pagpapala at binibigyan din tayo ng Panginoon ng karunungan. Paano nga ba natin gamitin ng tama yung mga pinagkatiwala sa atin na resources, maging sa financial, including sa ating mga savings. Kaya tama yan, Sis Mano. At mga kapatid, may tanong kami sa inyo na alam naman natin na tayo gusto natin magkaroon ng breakthrough sa ating mga finances, di ba? Breakthrough na magkaroon tayo ng increase sa ating mga sweldo at breakthrough sa ating mga business. Kaya ang tanong ko, at ang tanong namin, Sis Ma, kung meron isang bagay na kailangan mong gawin upang magkaroon ng katuparan, ano ito at bakit? Alam niyo yun, maraming estudyante, maraming manggagawa, maraming nagbi-business. Mga ginagawa nila, paano sila mag-increase? At mga estudyante, sino dito mga estudyante? Ay, wala estudyante. Ay, wala estudyante natin. So, kung ikaw ay estudyante, syempre gusto mong graduate. Gusto mong makatapos ng pag-aaral at bago yun, syempre gusto mong makakuha ng mataas na grade. At sa mga nagtatrabaho naman, gusto mo na ikaw ay sa iyong pinagtatrabahuan, gayon din gusto mo na magkaroon ng increase ng iyong salary, di po ba? At sa mga nagbi-business naman dito, gusto mo rin na dumami yung iyong mga kliyente. Gusto mo magkaroon ng expansion ang iyong business. Kaya na, anong kailangan natin gawin at bakit? Dito, sabi natin, no, Sis Ma, Brother Huge, ang gagawin ko ay magsusumikap ako. Gagawin ko ay gagawa ko ng mga bagong techniques, ng mga bagong strategies. Sa mga student dito, ano ang gagawin yung pamamaraan upang kayo ay maranasan nyo yung mga pagpapala or magkaroon kayo ng increase, ng improvement. Yung iba, gusto para makakuha sila ng mataas na grades, hindi na sila mamamopya. Gagawa na lang sila ng kodigo. Meron pa ba rin gumagawa ng kodigo? Wala na, no? Dapat hindi na tayo gumagawa ng kasi dapat tayo ay nag-aaral. At para magkaroon ng improvement, yung ating sarili, kailangan i-eliminate na natin yung mga gadgets kapag tayo ay nag-aaral. Kaya na, sa mga workers naman, kung ang pasok niya ay 8 to 5, papasok siya ng alas 6 at uuwi siya ng alas 7. Grabe! Eh, syempre, sino ba naman ang di bibigyan ng parangal doon o papuri, di ba? At baka ma-increasean nga pa talaga ang iyong ginagawa. Sa nagbi-business naman, isipin nila, ano ba magandang strategies? Siguro, gagawa ko ng mga attractive promotion. Siguro, gabi ko, Brother UJ, gagawa ko ng mga discounts, yan, 20% discount, para makakit naman yung aking mga kliyente. At siguro, i-improve ko rin yung aking services. Pero ito yung hindi maganda eh, parang masakit. Kapag ginawa ko na lahat ng mga bagay ngayon, alam niyo yun, parang wala pa rin result. Parang wala pa rin nangyayari. Kaya nga, yung mga estudyante, low grades, yung mga nagtatrabaho, walang increase, yung mga nag-business, walang expansion. Kaya nga dito, siyempre, kailangan natin mag-increase, lumago, at mag-improve ang ating sarili. Dito, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na ano ba yung ating mga priorities. What are the main priorities at versus ito sa mga less priorities natin? Sino ba ang inuuna natin? Kaya nga dito, napakarami natin ginagawa ng mga strategies, pagpaplano sa ating buhay, pero kasama ba si Lord sa ating pagpaplano? Kaya dapat tayo, kapag tayo ay nagpaplano, napakaganda na ating isipin o unahin ng ating Panginoon. Kasi hindi natin ito ginagawa, ang gagawin na lang natin sa ating mga finances, bibili ako rito, bibili ako noon. So yung mga hindi importante, hindi natin nagagawa. Wala
desisyon na natin, yun na lang din ang ating gagawin. Kaya dito mga kapatid, sa ating finances, sa pagbabudgeting, kailangan inuuna natin ang ating Panginoon. Kaya may ginawa nga kami ni Sismana program. At dito sa program na to, dito ini-input namin ang aming mga budgeting, ang aming mga expenses. Kailangan, unang-una sa lahat, kapag kami ay kumita o nakatanggap ng aming salary, yung aming inuuna, napakataas, is yung tithe and seeds. Napakaganda sa isang mananampalataya na inuuna natin ang ating Panginoon. Di ba, Sis Ma? Amen. Thank you, Lord. Tama yung courage. And speaking of budgeting, mga kapatid, maganda po na tayo talaga ay magkaroon ng wisdom kung paano ba natin ma-manage yung ating financial. Gaya nga po sa work ko, konting sharing lang po. Yung reporting po kasi namin ay dapat na laging tama yung entry. Yan. Yung total amount ay dapat na equal lagi. Bawal ang short or sobra kasi pag once na nawala yun, ultimo sintawo, hahanapin namin yun. And since nasa accounting department po ako, kailangan talaga balansin yung aking cash on hand versus sa disbursement or else na nagkaroon ng discrepancy, talagang hahanapin namin yun. And same with yung aming cash flow or cash position yun. Kailangan monitor ko yung expenses versus yung collection or else mag-negative ako sa aking cash amount. And once na malaki yung disbursement mo, talagang makikita mo doon na talagang mag-negative ka. Kaya po napaka-halaga talaga na kailangan i-track every peso earned and spent. Ayan. Bakit ko po ito i-share sa inyo, mga kapatid? Kasi po, napakahalaga na isama natin sa ating pagbabudget yung ating tithes. Once po kasi na gumawa tayo ng ating summary of expenses, ibig sabihin, naglalaan ka ng budget para sa importanteng bagay. No? Like pambili ng mga pangailangan mga araw-araw, mga groceries, mga monthly bills, and other payables. Meaning, ito yung necessity mo para sa araw-araw na pangangailangan mo. And once na isinama at inuna natin yung tithes sa ating budget, ibig sabihin po nun, importante para sa'yo na maibalik sa ating Panginoon yung nararapat. And ibig sabihin, kasama sa pangangailangan mo yung pagbabalik ng ikapo sa Panginoon. Amen po ba yun, mga kapatid? Amen. So dito tinitignan ng Panginoon kung paano ka sumunod sa Kanya. Tinitignan niya kung dapat na ba niyang ibigay sa'yo yung pagpapala na hinihintay mo na or may dapat ka pang baguhin sa sarili mo bago mo ma-receive yung pagpapala mo. Hindi nakatingin sa laki ng amount na ibibigay mo ang ating Panginoon. Kita niya yung kakayahan mong magbigay. No? Take note, mga kapatid, hindi natin madadaya pagdating sa bigayan ng ating Panginoon. Dahil pag siya ang nagbalik sa'yo, mas higit pa yung ibabalik niya sa'yo. Thank you, Jesus. Amen. At tinuturo sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid, na kahit tayo, kahit ano yung ating kinikita, maliit o malaki, tinuturo sa atin ng Panginoon, unahin natin siya. Kapatid, sabi dito sa Pahayag, chapter 3, verse 8 to 10. Alam ko ang ginagawa mo, alam ko kaunti lamang ang iyong kakayahan, ngunit sinusunod mo ang aking salita. Ang aking salita, ang sabi ng Panginoon, kung sinusunod natin. At nagiging tapat ka sa akin. Kaya binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi masasara ni naman. Kapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiis, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Napakaganda ng mensahe ng ating Panginoon, no? Kaya nga, ito yung context na ibinahagi sa sulat ng ating Panginoong Jesus sa Church of Philadelphia. Actually, 7 churches po ito. At dito, sa iglesia na ito, mapapansin niyo na hindi naman mayaman, hindi naman mga mararangya at may kapangyarihan ng mga tao dito. Pero dito, maaaring kakaunti lang ang kanilang kinikita, kakaunti lang, limitado lang ang kanilang resources, pero pinapakita sa church
sila ay tapat sa paglilingkod, tapat ang kanilang puso, pagbabalik ng mga finance nila, maliit man ito o malaki, tapat sila sa paglilingkod, sa pagbabahagi ng kanilang kinikita para sa ating Panginoon, para sa gawain. Diba, Sis Ma? Amen. Thank you, Lord. Kaya dito kapatid, sinasabi ng Lord na pag nagbigay tayo, dapat may genuine compliance. Ulitin po natin. Genuine compliance. Ayan. Kailangan may genuine compliance po tayo sa pagsunod sa pagbibigay ng ikaw dahil ito po ay may katumbas na pangako. Amen? Sabi niya, Lord, ano ba? Pag ikaw ay naging tapat, ano daw? Bubuksan niya ang pintuang hindi maisasara ni inuman. Kapatid, once na naging tapat ka, once na naging tapat ka sa pagbibigay ng ikaw po, hindi lang sa area ng financial ka niya i-bless, kundi sa lahat ng area ng buhay mo. Tunay na pagsunod, hindi labag sa loob, hindi napipilitan lang. Ang tunay na pagbibigay ay may kapayapaan. Kahit marami kang babayaran, kahit marami kang iinisip na pangangailangan. Sa may mga business po dito, di ba? Kung paano po natin ilagay sa calendar mo yung mga schedule of events mo, dapat ganun din po natin alalahanin ang pagbabalik ng nararapat para sa kanila. And kapatid, dito may tanong. Gusto niyo po bang lumaki yung savings niyo? Gusto niyo bang lumago palalo yung negosyo niyo? Gusto mo bang ma-promote ka sa trabaho? Gusto mo bang tumas yung sahod mo? Alas, gusto mo bang makalaya sa pagkakautang mo? Amen. Kaya kapatid, anong priority natin? Gawin natin priority sa cash position mo, yung pagbabalik ng ikapusa para sa Panginoon. Genuine compliance, kapatid, upang maranasan mo yung pagpapalang hindi maisasara ni inuman. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Tapos natin ang ating mga ikapo. Napakabuti ng ating mga pangyarihan Diyos. At siyang nagbubukas ng pintuan na walang sino man ang makapagsasara. Kaya tayo ay maniwala, manampalataya sa makapangyarihan Diyos. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos, makapangyarihan na lahat. Salamat po sa mga pagpapala, sa iyong mga pagtuturo. Ito ay mabuti at mabisa. Ito ay nakapagbabago ng aming buhay. Panginoon, tulungan mo kami. Ang bawat isa sa amin, mananampalataya. Buksan mo ang aming puso upang kami ay makasunod sa iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, ay mabuksan ang burungawan ng langit sa mga pagpapala na naghihintay para sa amin. Tulungan mo kami manampalataya, magtiwala sa iyong mga salita. At sa gayon, lagi kami may pag-asa, lagi kami may kalakasan, Panginoon. Salamat po, Lord, sa mga kapatid ko ito na patuloy na nagbibigay, patuloy na sumusunod sa iyo. Tulungan mo po sila, Panginoon, na maranasan nila ang mga blessings upon blessings. Salamat sa iyo, Panginoon, at mga kapatid ko, Lord. We pray na hindi pa makapagbigay ngayon, susunod,